Isang magandang araw pong muli sa School of Church Builder at sa mga manonood po na nakatunghay ngayong araw na to. Maging yan po ay umaga, hapon or gabi sa inyong lugar. Salamat po sa pagkakataon at isa pong appointed time na makasama po namin kayo ngayong hapong ito sa mga kapahayagan po ng Panginoon na isisiwalat po niya sa atin. So, the last time na nagbahagi po ako sa inyo ay yun about sa the power of one. At kasama po doon sa aking tinalakay ay what God wants His church to have to be strong. So, isa po doon ay nais po ng Panginoon para maging strong po ang kanyang iglesia ay to receive grace that He gives to His people. Sabi nga po, when a man fall from grace, he lost a kingdom, not a religion. At yan po ay sinabi ni Dr. Myles Munroe na sabi nga po, kung tayo po ay binigyan po tayong lahat ng Panginoon ng biyaya. At kung yung pong biyayang yun ay mawala sa atin, hindi po yung pong kingdom or yung paghahari ng Panginoon ang nawala sa atin at hindi lamang po religion. Then, nais po ng Panginoon na ang kanyang iglesia ay magkaroon upang maging malakas to be filled with His life. So, if we want our lives to be aligned with the Lord, let our life be filled with His Word. At yan po ay sinabi ng ating School of Church Builder Director na si Pastor Wilbert Butial. At pangatlo, upang ang kanya pong iglesia ay maging malakas, ay nais po ng Panginoon na magkaroon ang church to become strong, to become aware that we are different. Sabi nga po, wala pong magkakapareho sa atin ang ating mga fingerprints. Okay, so ganun po na makikita natin ang kamanghamanghang gawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kahit po yung identical twins ay may mga pagkakaiba pa din. So, pakisabi po sa katabi nyo, you are different. Bawat isa po sa atin ay fearfully and wonderfully made by God. At yung pong pang-apat, what God wants His church to have is God wants His church to make known the manifold wisdom of God. So yun pong mga iba-ibang aspeto ng karunungan ng Panginoon. So to build the church strong, God uses the technology for impartation, and in impartation, ng kanya pong manifold wisdom in the domain where you are in. Saan ka man ngayon? Saan ka ng domain? Maging sa eskwelahan, sa business, pagiging empleyado or pagiging boss, pagiging businessman, pagiging nasa medical field, engineering field, or kahit na po sa anumang kurso na tinapos mo at ikaw ay nakakilala sa Panginoon, diyan po magmamanifest yung manifold wisdom ng Panginoon sa pamamagitan mo, kapatid. Ayan po ay i-display mo at ma-demonstrated by you. At yung pong panglima na nais ng Panginoon na magkaroon ng kanyang iglesia is to rise and be equipped for service. Sabi nga po, tayo po yung mga living epistles. At nais ng Panginoon na mag-manifest siya sa ating kapanahunan sa pamamagitan ng kanyang iglesia. So sa hapon pong ito ay ipagpapatuloy po natin yung part 2 ng The Power of One. At ito naman po ay patungkol sa working together as one until the work is done. So tayo po'y manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po sa hapong ito
ng aming pagtitipon. Dalangin ko, Holy Spirit, open up the scripture for us at patuloy ka pong mangusap sa bawat isa, especially, Lord, those who are seeking you in spirit and in truth. Salamat po sa kapahayagan mo, salamat sa kaunawaan, salamat, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na mangungusap sa amin sa hapong ito, anuman po ang aming pangangailangan, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, yung working together in the power of one, sabi nga po to be called until the work is done. To be called by is a great privilege. Ito po ay isa sa mga bagay na aming napakinggan or tinanggap sa pagtuturo po ni Pastor Wilbert Butial, because we choose to respond right. So yung pagiging privilege po natin dahil tayo ay tinawag ng Panginoon at tayo ay tumugon ng tama. Hindi naman lahat ng tinatawag tumutugon ng tama. Kaya napakapalad mo po kung ikaw ay tumugon ng tama sa Panginoon, kaya ka nakikinig ngayon. At sa mga hindi pa naman, isang pagkakataon to na ibinigay sa inyo ng Panginoon upang makapakinig at patuloy na matanggap ang biyaya niya ng kaligtasan, ang biyaya ng kanyang pagmamahal sa atin, at patuloy na nais niyang malaman mong may magandang buhay siyang inilaan para sa iyo. So, pero sa kabila po ng ating pagkatawag, yan, ay all of us need to know the purpose of our calling. Bakit ba tayo tinawag ng Panginoon? Sa dami-dami ng taong kanyang nilikha, bakit isa ka sa tumugon ng tama at bakit mo siya hinahanap? Isang bagay po ng paghahanap natin sa Panginoon or yung dahil meron pong vacuum sa ating puso na kahit na sabihin na natin meron na tayong mga mahal sa buhay, may religion, meron na tayong mga involvement, pero isang bagay po ang hindi maaalis na kulang sa ating puso kung wala po ang Panginoong Jesus. Dahil bukod tanging siya lang po yung namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay maligtas mula sa kapahamakan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So makita po natin dito, ano man ang edad mo, bata ka man, matanda, or sobrang tanda na pero buhay pa at nasa matinong kaisipan pa. Isang bagay lang po dyan na sabi nga yun pong purpose ng ating calling ay patuloy po nating makita na mayroong pagkatawag sa atin ng Panginoon. At kung hindi mo pa nasa-serve ito, it's about time na ngayon mo i-serve. Isa pong pagpapala na narinig ko yung pong tatay ni Pastor Wilbert, na kung hindi po ako nagkakamali ay nasa 82 years old na. Pero nung time po na in-acknowledge ng the City of the Lord Church, yung pong isa po sa naging mga matatanda sa iglesia na si Brother Andy Tanay ay 85 years old, ay nagtuturo po ng one-to-one. Bagamat siya po ay nagkaroon na napakaraming katungkulan sa iglesia. Pero sabi nga, hanggat tayo ay may buhay, hanggat kaya nating maglingkod sa Panginoon, ay hindi po natin pwedeng ipagkait. Lalo na po doon sa mga, sa panahon natin na marami na po ang naghahanap at patuloy na may yung mga pagkukulang sa kanilang buhay at alam natin na ang Panginoon lamang po ang makakapagpuno. Huwag po nating ipagdamot. Sabihin po natin at huwag nyo pong i-credit sa kung sino kayo or kung ano yung ginagawa nyo. Kung hindi may mga pagkakataon po na hindi tayo nakakasunod sa Panginoon, may mga pagkakamaling nagawa, pero tignan nyo pa rin na ang Panginoon ang namatay para po sa atin. At kung tayo naman po ay nagre-repent, kaya-kaya niya tayong patawarin at tanggapin. Okay? So yun pong nais po ng Panginoon na ang kanyang iglesia ay patuloy pong makarating doon sa state ng Zion. At ano po ba yung Zion?
Zion is the spiritual dimension of the fullness of stature of Christ in His church. Yes, tayo po ay nag-a-undergo ng mga proseso upang patuloy na tayo ay maging katulad ni Kristo, or yung Christ-likeness in attitude, in the way of thinking, in the way we are doing things, in the way we perceive ang mga pangyayari sa buhay po natin or sa ating bansa, or sa mga bagay na nangyayari po sa ating kapaligiran. Pero makita po natin, bago natin ma-reach itong dimension na to ng maturity sa pagkakilala sa Panginoon at pagkaalam ng kanyang mga salita at kalooban sa ating buhay, so for the church to reach this dimension, the people of the house must and should continue to be, dito na po pumapasok yung power of one, fitly joined together. So kung paano pong yung ating physical na katawan ay may iba-ibang parte at may kanya-kanyang function po ang parte ng ating katawan. Then pangalawa, growing together, na patuloy po tayong lumalago, hindi ho nag-iiwanan. Pero yun mga na magpapaiwan naman, ay humabol naman kayo. Okay? Wag na kayong mag-antay na hilahin pa kayo, kundi kayo na mismo mag-effort. Bawat isa sa atin may gagawin pong effort eh. Kung ayaw nating manatiling stagnant, ayaw nating manatili kung saan man tayo na andun sa ating spiritual na kalagayan, bawat isa po, kung meron man nag-i-encourage, kailangan magpa-encourage ka. Kung ikaw ay patuloy na pinapalakas, kung ikaw ay isang mahinang nasa panahon ng iyong kahinaan at ikaw ay pinapalakas ng iba, magpaano ka naman na lumakas ka. Huwag kang mananatili, huwag kang magdidwell ng matagal doon sa mga negatibong emosyon na iyong nararamdaman. Kung ayaw mong matalo. Pero kung gusto mong matalo, sige, magpatuloy ka. Pero nais po ng Panginoon. Sabi nga, nagtagumpay na si Kristo sa anumang pagsubok sa buhay bilang naging tao po siya at kinaya niya. So kakayanin din natin kung tayo po ay naniniwala at nananampalataya sa Kanya. So nais po ng Panginoon na patuloy nating makapunta doon sa matured state ng church. So we must be fitly joined together, growing together, and built up together. Lahat po yun magkakasama, magkakaugma, magkakaugnay. So, sabi nga po dapat may together forever, hindi yung sana all. Okay? So, dapat together forever bilang isang church. Hindi po yung pagka nagkaroon ng mga issues, mag-iiwanan na lang. Ay, ayoko na nga dyan. Wala pong perfectong church. Pero kaya ka na andyan ay para maging perfecto at yun pong pagpapasakop po natin sa kapangyarihan ng Panginoon at sa kapangyarihan ng taong inilagay po niya upang mamahala ng kanyang iglesia, at siguraduhin lang po natin na tama ang pamamahala, ay makakatulong po tayo upang marating natin yung matured state ng isang iglesia. So, all of us are called and we rightly respond to that call of God in our life. So, Jesus as the builder, dahil siya naman po nagsabi, I will build my church. So, church po ni Jesus Christ yun. So, Jesus as the builder of His church has co-workers. At ito po ay isang naibahagi sa amin sa Ephesians 4:11-12. Si Jesus ang tagapagtayo at meron po siyang mga kamanggagawa sa pagtatayo ng kanyang iglesia. So, isang bagay po na inihalin tulad ito sa pagtatayo ng bahay. At kasama po dito, sabi nga, Jesus' co-workers is like, katulad po ang apostle ay katulad ng civil engineer.
Ang prophet naman ay katulad ng isang architect at ang evangelist ay katulad ng isang purchaser at ang pastor katulad ng isang foreman na tinitignan po ang lahat. At ang teacher ay inihalintulad sa isang skilled worker. So ito po yung mga major na katuwang ni Kristo sa pagtatayo ng kanyang iglesia. At makita po natin sa Hebrews 11 verse 10 ng NIV, "For he was looking forward," ito po ang ating ninunong si Abraham, "to the city with foundations, whose architect and builder is God." At sa New Living Translation po ng Hebrews 11 verse 10, Abraham was confidently looking forward to a city with eternal foundations, a city designed and built by God. So isang bagay po na makita natin na yung pong pagtatayo ng iglesia ng Panginoon ay hindi po basta-basta lang. Yes, nag-a-undergo po ng proseso, kaya nga may mga pinagdadaanang pagpapolish, may time na tinitibag upang itayo ulit ng maayos. So isang bagay po na yung pong biyaya ng Panginoon na sa kabila ng mga kahinaan natin bilang tao, tinanggap at patuloy niya po tayong itinatayo. Ephesians 4 verse 1 ng New King James Version po, "I therefore, the prisoner of the Lord," sabi po ni Pablo, "beseech you to walk worthy of the calling with which you are called." Kung meron po kayong katabi dyan, pakitanong nyo nga po, are you walking worthy of your calling? Ano pong sinagot? Sana po bawat isa sa atin naging worthy. Hindi po natin sinayang yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. At kung may mga pagkakataon sa buhay mo na ikaw mismo hindi mo matanggap yung sarili mo, it's about time na isipin mo yung pagmamahal sa iyo ng Panginoong Jesus at patuloy na pagtanggap sa iyo sa kabila ng mga anumang bagay na pinagdaanan o mga pagkakamaling nagawa, mga maling desisyon, maling mga pagpili sa buhay. Kayang-kaya pong ayusin ng Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin. So, ano po ba yung pagkatawag sa atin ng Panginoon? So, all of us are called and our calling has different levels. So, unang-una, we are called into fellowship with Jesus, una. Pangalawa, we are called into freedom. At pangatlo, we are called unto Him to do the works of Christ. So, isang makita po natin na sa dami ng tao po sa mundo na tinawag ng Panginoon, isa ka sa mga tumugon sa kanyang pagkatawag. Yung pagtugon mo, wag na wag mo nang sasayangin sa pamamagitan ng hindi mo pagsunod sa mga natanggap mo ng binhi ng salita ng Panginoon. So, yung unang-una po na we are called into fellowship with Jesus. Sabi sa 1 Corinthians 1:9 ng New King James Version, "God is faithful, by whom we were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord." So, yung pong sabi nga, yung pagkalikha po ng tao, ng Panginoon or ng Diyos, ay nais po niya may ka-fellowship siya. Bagamat naandun po ang paniniwala natin sa one God na may 30 persona, pero nilikha ng Panginoon at unique ang pagkakalikha niya sa atin. Unique ang pagkakadesign niya sa bawat isa sa atin. Kaya even yung manifold wisdom ng Panginoon, paano tayong nilikha na babae at lalaki, paano tayo inihulma. Yan.
sa pagkalikha niya sa atin ay kamangha-mangha po at yung nais niya na may ka-fellowship. Ngayon pong panahon natin, sino na po ang ka-fellowship nyo? Ang inyo po bang mga gadget? Ang cellphone? Imbis na makipag-usap, or yung aso. Okay. So, imbis na makipag-usap sa tao na nilikha, nakawangis ng Panginoon, ay yun, nahuhook na po tayo sa mga iba-ibang gadget sa ating panahon. Hindi ko sinasabing masama po yan, pero kung nakikita nyong mas mahabang oras na yung inilalaan nyo, na wala namang katorya-torya ang mga pinagtititignan nyo or pinapanood nyo, wala namang kaugnayan para sa inyong future, o kaya ay naisin na mangyari sa buhay nyo, ano man po ang edad nyo, pwede pang baguhin sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nasa sa atin kung tinanggap nyo na po at pinaniwalaan ng Panginoong Hesukristo. So isang biyaya po ng Panginoon na anuman ang kahinaan, anuman yung feeling natin ay kasalanan natin, pero nais pa rin po niya tayo maka-fellowship. Yun ay kung maglalaan tayo ng panahon upang pakinggan ano yung sinasabi niya sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, maging sa panonood nyo ng, sa pakikipag-usap nyo sa mga taong may personal na relasyon sa Panginoon, at hindi lang po yung religious side or yung about sa religion lang yung ipinapangaral, at yun pong personal, kayang mangusap sa iyo ng Panginoon kung lalaanan mo siya ng panahon. So kung gusto mong laanan ng panahon ng Panginoon, ngayon na. Ikaw ang patuloy na mag-seek sa Kanya. Dahil sabi po niya ay, those who seek Him, or yung pong pag-worship sa Kanya, nais po niya na ang sasamba sa Kanya ay yun pong patuloy na sinisik siya in spirit and in truth. Ano po yung katotohanan? Ang Kanya pong salita. So kung paano pong sinabi na God is faithful, hindi po siya faithless. Paniwalaan po natin, Lord, faithful ka. Tinawag mo ako para makipag-fellowship sa'yo, at gusto ko po makipag-fellowship sa'yo. Inaamin ko naman po na makasalanan ako, pero salamat po na ibinigay mo ang iyong anak na si Kristo Jesus upang manumbalik muli ang akin pong pakikipag-isa, paglapit sa iyo, at patuloy ka pong magpakilala sa akin. Salamat po na i-connect mo ako sa mga tamang tao na makakatulong sa aking paglago sa pagkakilala sa iyo. So, 1 Corinthians 1:9 ng New Living Translation, sabi po dito, God will do this, for He is faithful to do what He says. So, hindi po siya sinungaling na sasabihin niya ngayon tapos hindi naman niya gagawin. And He has invited you into partnership with His Son, Jesus Christ, our Lord. Kapatid, kung pinaniwalaan mo to, ay may personal ka ng relasyon sa Panginoon. At huwag ka mananatili doon. Magpapatuloy ka sa pagkakilala sa Kanya. Then, pangalawa, we are called into freedom. Kalayaan. Okay. Malimit po nating marinig yan. Lalo na pag may mga nais makalaya mula sa mga oppressive government at yung mga amo na hindi po maganda ang kanilang trato sa kanila pong mga empleyado. So, dito po sa Galatians 5:13 ng New International Version,
ay sinabi po dito ni Pablo sa mga kapatiran sa Galatians, "You, my brothers, were called to be free." So, bakit ka po tatawaging free? Ibig sabihin, may pagkakagapos or may pagkakakulong. Kaya ang pagkatawag, sabi nga tinawag kayo upang maging malaya. Malaya saan? Malaya sa paggawa ng masama ba? O malaya sa paggawa ng mabuti? O malaya upang sundin ang kalooban ng Panginoon? So, yung pong pagiging makasalanan natin, lahat naman tayo wala namang ipinanganak na hindi po may kasalanan. Sa sinapupunan pa lang ng ating ina, ay meron na pong naman ng kasalanan. Pero doon po tayo pinalaya ng Panginoong Jesus. At patuloy na makita po natin na sa pagmamahal po niya sa atin, hindi niya hinayaan na yung mga susunod na saling lahi na nagkasala or may pagkakasala ay manatili sa kasalanan. Nais po niya at nagbigay po siya ng kalayaan. Yun nga lang, yung pong pagtanggap natin dun sa pagpapalaya na kanyang ibinigay, gaano po natin pinaniniwalaan? Ay, salamat, pinalaya na ako ng Panginoong Jesus. Salamat na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. At hindi lang po yun sa kasalanan natin ngayon, even yung sa mga susunod pa. Dahil gusto po niyang maligtas ang lahat. Pero sabi po ni Pablo dito, "But do not use your freedom to indulge the sinful nature, rather serve one another in love." So yung pong kalayaan natin ay wag po nating hayaan na yung mag-indulge, yung mga bilang natural na tao, syempre may sinful nature tayo, pero we can overcome it at hindi na po natin kailangan maging gapos nung kasalanang yon kung gusto mo. Ngayon, kung gusto mo naman na magpatuloy, hahayaan ka din ng Panginoon. Pero nais po niya mapalaya ang bawat isa. Mapalaya sa maling akala, maling kaisipan tungkol sa Diyos, maling perception or yung pananaw mo sa buhay na negatibo. Nais ka mapalaya ng Panginoon dyan. Nais ka mapalaya ng Panginoon sa maling relasyon. Nais ka mapalaya ng Panginoon sa gapos ng kasalanan. Hindi mo na kailangan mag-indulge kung tatanggapin mo po siya dahil may kapangyarihan siya na baguhin ka kung gagawin mo yung part mo. Okay? At isang biyaya po ng Panginoon na pag pinalaya tayo, totoong malaya na tayo. Amen po ba? So, wag na po nating hayaan na yun pong nais ng ating laman ay patuloy nating gawin. Okay, kasama na dyan yung may kakayanan ka naman magtrabaho, tatamad-tamad ka. Okay, at ang motto mo ay di bali ng tamad, di naman pagod. Okay, so yun po yung mga twisted truth na nais pong ituwid ng Panginoon even sa panahon natin ngayon. So, dito po sa Galatians 5:13 ng English Standard Version, "For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another." Kasi lahat po ng ginagawa nating pleasure ng kasalanan, aanihin din natin. Nakikita naman natin yan at alam naman natin yan. Kaya lang, anong ginagawa natin doon sa alam na natin? Dapat, kung alam na natin na gano'n ang mangyayari, iniiwasan na natin. Lalo na kung may mga bagay naman na kakayanin naman nating hindi na gawin para lang maingatan
ang ating pisikal na katawan, maingatan ang ating kaluluwa, at patuloy na wag mawala ang ating kaligtasan kung kayo po ay meron na at sigurado na kayo na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, anytime na kunin niya ako, alam kong makakapiling ko ang Panginoong Hesus. Dahil tinanggap ko siya, pinaniwalaan ko na namatay siya para sa akin, inamin kong makasalanan ako, at meron akong buhay na walang hanggan after kong ma-serve ang purpose ko, ang calling ko dito sa lupa. Sana po meron tayong ganong klaseng deklarasyon sa ating buhay. Anytime natawagin tayo ng Panginoon or matapos na yung purpose natin dito sa lupa, kasi meron pa pong mga ibang darating eh. Okay? At patuloy pong ipinahahayag ng Panginoon yan bago pa mangyari. Kaya yung mga pangyayari po ngayong panahon natin, matagal na pong nasabi yan ng Panginoon, na kaya nangyayari na ngayong panahon natin. Then, ang pangatlo po ng ating pagkatawag ay sabi nga po, we are called unto Him to do the works of Christ. So, Mark 6 verse 7 ng New Living Translation, and He called His 12 disciples together and began sending them out 2 by 2, giving them authority to cast out evil spirits. So sa in-apply po natin yan sa panahon natin, kasama po na sabi nga, no man is an island. Huwag kang lalakad mag-isa. Mas maganda po, may kasama ka, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kung mag-asawa kayo, mas magandang kayo ang magkasama. Kung may mga lakad, mapapasyal man yan, or business man yan, or ministry man yan, mas maganda po kung magkasama kayo. At isang way na maiiwasan po ang tukso, isang way na may protection po kayo sa inyong covenant relationship sa Panginoon kung kayo po ay mag-asawa na. At salamat po na ito pong pattern na ibinigay ng Panginoon. Hindi niya bastang sinend out ng paisa-isa lang. Marami na pong pagkakamali ang nangyari dahil dun sa paisa-isang pagsisend out. Mapatrabaho, mapaministry ang mga pangyayari. Kaya po sabi nga may mga pattern na ibinigay na ang Panginoong Hesus na dapat nating sundin. At dito po sa John 6:28 to 29 ng New Living Translation, then they ask Him, yung pong kanyang mga disciple, what must we do to do the work God requires? So Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one He has sent. Tanong, nagawa na po ba natin itong work na pinagagawa ng Diyos na manampalataya, maniwala tayo doon sa isang kanyang isinugo? Nag-iisang tagapagligtas, wala na pong iba. Sa dami po ng religion, hindi tayo maliligtas. Pero makita po natin na mahirap ba yung work ng Panginoon? Yung work of God? Na manampalataya ka doon sa kanyang nag-iisang ibinigay sa atin upang yung kaligtasan at yung hindi na tayo mamuhay sa pagkagapi or yung pagkatalo mula sa kasalanan. Nasa sa atin po yun. Tayo ang nakakaalam ng ating stand sa sinabi ng Panginoon. At yun pong sa John 9 verse 4 ng New International Version, as long as it is day, we must do the work of Him who sent me.
Night is coming when no one can work. As we continue na patuloy pong makita ang mga pangyayari sa ating mundo, nalalapit na po ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Walang nakakaalam ng eksaktong araw o oras at magkakaiba naman po ang timeline sa mundo. Pero isang bagay po ang sigurado, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At bago po siya bumalik, nais po niyang gawin natin yung pagkatawag niya sa atin at yun pong bagay na mga pinagagawa po niya. So sabi nga po ni Pastor Wilbert, you lose sight of the primary call of God in your life if you will just rely and wait for miracle experiences. So wag po tayo mag-antay na kailangang may himala kang makita batay sa iyong pananaw, batay sa iyong sapantaha, kundi yun pong alam mo na may pagkatawag ka sa Panginoon, sundin mo na. At dito po sa 2 Corinthians 6:16, ang English Standard Version, what agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God, as God said, I will make my dwelling among you and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. At dito po sa Jude 23 ng New American Standard Bible, save others, snatching them out of the fire. And on some have mercy, with fear, hating even the garment polluted by the flesh. Meron po tayong katungkulan na agawin. Hindi ho yung bag ng iba. Okay? Mahuhuli kayo ng pulis. Pero ang aagawin po natin, yun pong mga mapupunta sa fire or sa impyerno, na kung saan ay wala na pong paraan upang makaligtas pa. Meron pa pong pangalawang kamatayan, sabi sa Revelation. At binibigyan pa po tayo ng pagkakataon ng Panginoon ngayon na agawin sila at patuloy po na hindi lang agawin, kundi yun pong i-disciple natin sila upang sila matuturing mang-agaw ng iba na mapupunta sa impyerno. At sa akin pong pagtatapos dito sa John 10:28, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Kita nyo yung pangakong yun ng Panginoong Hesus? Wala pong makakaagaw sa mga tinawag niya kung nagpapatuloy at nagpapatuloy sa pagsunod, sa paglago, sa pagpapasakop at patuloy pong pagsunod. Hindi po seasonal kundi consistently, diligently, upang makita po natin na yung buhay na walang hanggan, yung kapayapaang nais ng Panginoon, yung pagmamahal niya na gustong-gusto niyang ipakita, hindi sa paraan na ipinapakita ng mundo, ay maranasan po natin. Napakabuti, napakamapagmahal, lahat ng mga kailangan natin, kayang-kayang ibigay ng Panginoon. Nais lamang po niya na yung pong pagkatawag niya sa atin. Huwag po nating kalimutan yung pakikipag-fellowship, yun pong pagpapanatili natin na malaya tayo sa anumang sulsol ng kaaway at maging yun pong paggawa ng kanyang kalooban ayon sa kakayanang binigay po niya sa atin. Tinatanggap niyo po ba yung hamong ito na working together ay patuloy po na magkaisa po ang bawat isa sa atin na gawin
ang naisipagawa ng Panginoon sa panahon po natin, sa kaparaanan niya at sa oras niya. So tayo po'y manalangin. Aming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami na kami ay iyo pong tinawag at isa po sa pagkatawag mo sa amin ay ang manampalataya sa iyong anak na isinugo mo sa amin upang kami po ay tubusin sa lahat ng aming kasalanan. At salamat Panginoon sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo po. Lord, dalangin ko po na patuloy mo pong palayain ang bawat isa sa anuman pong gapos ng kasalanan at ng kaaway. If they are willing, Panginoon, na isuko na sa iyo ngayon, Lord, dalangin ko po na makita mo ang totally na pagsuko sa iyo ng kung ano man ang gumagapos sa kanila upang makasunod sa iyo at magsilbing asin at ilaw ng sanlibutan. Salamat po aming Ama sa Langit, hindi ka nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Makapangyarihang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Gagawin mo po ito, Panginoon, at patuloy, Lord, na ang iyo pong kahabagan, ang kapayapaan na nais mo pong matanggap, Lord, ng iyo pong mga anak. At salamat aming Ama sa Langit sa nais pong makilala ka pa ng lubusan. Dalangin ko po, idirect mo po ang bawat isa, ang bawat isang naghahangad na makilala ka sa tamang pananampalataya, tamang turo, Panginoong Hesus, kung sino ka. At salamat po, Panginoon, na kung ano man ang kahilingan nila ng ayon sa iyong kalooban, ikaw po ang magbibigay ng katugunan. Pagpalain mo po ang bawat isa at ikaw po ang maluwalhati sa buhay nila, sa buhay ng bawat isa na nagpapatuloy, Panginoon, na nakikinig, tumatanggap at matanim po ang mga salita mo sa matabang lupa ng kanilang puso. Pagpalain mo po na mabuting kalusugan, kapayapaan, pagpalain mo ang kanilang pamilya. And thank you, Father God, you are a faithful God. This we pray with thanksgiving and by the power of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you po.